At para sa ating mga balita, Gaza, tuluyan ng wawasakin ng Israel. At Pilipinas at India, sanib puwersa na laban sa China. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Sa patuloy na paglala ng tensyon sa Gaza, kahapon ay nagpakawala ang grupong Hamas ng sunod-sunod na rockets sa lungsod ng Tel Aviv sa Israel. Kinumpirma ng militar ng Israel na humigit kumulang 3 crude rockets ang pinakawalan mula sa timog ng Gaza patungo sa gitnang bahagi ng Israel. Ayon sa IDF, isa sa mga rockets na ito ang matagumpay na na-intercept ng Israeli defense, habang ang dalawa ay bumagsak sa isang open field. Sa ngayon ay wala pang napaulat na sugatan sa naturang pag-atake. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsagawa ng ganitong klaseng pag-atake ang Hamas mula nang magsimula ang gera noong October 2023. Inako naman ng Al-Qassam Brigades, isang military wing ng Hamas, ang responsibilidad sa pag-ataking ito. Ayon sa Hamas, binomba nila ang Tel Aviv gamit ang M90 rockets bilang ganti sa massacre na ginawa ng Israel dahil sa walang tigil na pambobomba nito sa nakalipas na 72 oras. Ipinagbawal ng hukbong sandatahan ng Israel ang pagdaan sa pangapangunahing kalsada sa Gaza simula pa noong Huwebes. Ayon sa tagapagsalita ng hukbo, sinimula ng mga sundalo ng IDF ang isang targeted ground operation sa gitna at timog na bahagi ng Gaza Strip. Yan ay upang palawakin ang security zone na naghihiwalay sa hilaga at timog ng teritoryo. Ang mga operasyong ito ay nangyari matapos ipahayag ng Israel na magsisimula ulit sila ng isang bagong ground operation sa Gaza. Kasabay nito ay naglabas din sila ng babala sa mga Hamas na isuko na ang mga natitirang bihag at iwan na ang Gaza. Muli namang binanggit ni Israeli Defense Minister Israel Katz ang isang banta na una nang sinabi ni US President Donald Trump. Hinimok ni Katz ang mga Palestino sa Gaza na seryosohin ang mga sinasabi ng Israel at humanap ng ibang opsyon gaya ng paglikas tungo sa ibang bansa kung nais nilang makaiwas sa gulo. Sinabi din ni Katz na posibleng kumikilos na ngayon si Mohammed Sinwar, kapatid ng napaslang na si Yahya Sinwar, mga pagkilos na maaaring maging dahilan ng tuluyang pagkawasak ng Gaza. May mga bali-balita kasi na sinusubukan daw ng nakakabatang Sinwar na muling buuin ang puwersa ng Hamas. Ang naunang Sinwar ang naging dahilan ng pagkasira ng Gaza, at ang pangalawa ang maghahatid ng tuluyang pagkalugmok ninyo. Magpapatuloy ang paglilikas ng mga mamamayan mula sa mga lugar ng labanan. At ang susunod na hakbang ay magiging mas matindi. Pagbabayaran ninyo ito ng buo. Ibalik ninyo ang mga bihag at alisin ninyo ang Hamas. Kung hindi, haharap kayo sa lubos na pagkawasak. Hindi bababa sa 10 Palestinian ang napatay at dose-dose ng iba pa ang nasugatan sa mga pambobomba na isinagawa ng Israel kaninang madaling araw. Ayon sa Gaza Civil Defense Agency, umabot na sa 504 na Palestinians ang napatay sa serye ng pambobomba ng Israel sa nakalipas na 72 oras. Batay sa datos ng Ministry of Health sa Gaza, kabilang sa mga nasawi ang mahigit 170 bata, kabilang ang 2 taong gulang na si Omar na napatay sa isang pambobomba ng Israel sa Khan Yunis. يا حبيبي وين ابن راح وينه وين ابن راح وينه وين هاتوا لي اياه وينه هاتوا لي اياه امانه هات اشيله هات امانه اشيله اروح في عند المال.
Tinawag naman ni Iranian Supreme Leader Ali Khamenei ang pinakabagong serye ng pambobomba ng Israel na isang malagim na krimen at sinabing may pantay na pananagutan din dito ang Estados Unidos dahil sa pagsuporta nila sa naturang pambobomba. Matatandaan na natapos ngayong buwan ang unang yugto ng ceasefire pero wala nang sumunod na agreement pagkatapos nito. Ayaw na kasi ng Israel sa anumang negosasyon tungkol sa ikalawang yugto ng ceasefire. Sa halip ay iginigiit nila na dapat nang palayain ng Hamas ang mga natitirang bihag bilang bahagi ng unang yugto. Sa ibang balita, Pilipinas at India, sanib puwersa na laban sa China. Lalong tumitindi ngayon ang agresyon ng China, partikular sa mga aktibidad ng militar nito sa karagatan. Bagay na ikinababahala naman ngayon ng mga karatig bansa sa rehiyon. Dahil dito, nais ngayon ng Pilipinas na makipagsanib puwersa sa bansang India sa pamamagitan ng bagong tatag na Quad Alliance, isang samahan ng mga bansa na ang layunin ay harangin ang lumalawak na impluensya ng pinakamalaking hukbong dagat sa mundo, ang hukbong dagat ng China. Patuloy na pinapalawak ng Beijing ang puwersang pandagat nito. Nagkalat ang mga surveillance ships, mga submarinong nagpapatrolya at dumadami din ang mga base militar. Itinutulak ng China ang kapangyarihan nito hanggang sa Indian Ocean at hinahamon ang katatagan sa rehiyon. Para sa mga eksperto, hindi lang ito isang simpleng pagpapakita ng puwersa sa karagatan, kundi isang planadong hakbang upang maging dominante sa pinakamahalagang waterway sa buong mundo. Mas mataas ang aktibidad ng hukbong dagat ng China sa South China Sea at Indian Ocean. Nagiging madalas daw ang pagpapadala ng mga barkong pandigma, spy vessel at submarino na kadalasan ay nagkukubli sa ilalim ng anti-piracy operations. Pero malinaw ang tunay na pakay ng China: espionage, pagpapalawak ng impluensya at military control. Dahil dito, nais ngayon ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa na palawakin ang Quad Alliance, kung saan layunin nitong isama ang India at South Korea upang tapatan ang lumalawak na presensya ng China sa Indo-Pacific region. Sa isang pagpupulong sa New Delhi, hinimok ng pinuno ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang India na sumali sa alyansang ito. Samantala, mayroon ng 7 hanggang 8 barko ng hukbong dagat ng China ang permanenteng nakadeploy ngayon sa Indian Ocean. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kanilang pagpapalawak dahil patuloy pa rin ang China sa pagpapagawa ng mga daungan at base militar sa iba't ibang strategic locations para palibutan ang bansang India. Kabilang sa mga lokasyon na ito ang Hambantota sa Sri Lanka, ang Gwadar sa Pakistan at ang Djibouti sa Africa, bilang pasimula ng mas malaking hakbang pa ng China. Maliwanag ang strategy ng China. Layunin nitong lumikha ng isang permanenteng presensya sa rehiyon. Sa isang talumpati sa New Delhi sa huling araw ng Raisina Dialogue, sinabi ng pinuno ng hukbong dagat ng India na masusi nilang binabantayan ngayon ang mga civilian vessels ng China na pwede daw gamitin para sa mga operasyong militar, lalo na't pinaghihinalaan na gumaganap ang mga ito ng lihim na papel sa mga aktibidad ng hukbong dagat. Bilang tugon sa agresibong kilos ng China, pinapalakas na ngayon ng India ang depensa nito sa pamamagitan ng mas pinaigting na naval deployments, mas matibay na alyansa sa security at mas malaking military budget. Mas pinaigting din ng hukbong dagat ng India ang kanilang pagbabantay. Sa katunayan, nagpadala na sila ng mga karagdagang submarino, destroyer at isang frigate upang tiyakin ang seguridad sa rehiyon. Noong 2022, matatandaan na inilunsad ng India ang kanilang kauna-unahang homemade aircraft carrier, ang INS Vikrant, bilang tugon yan sa lumalawak na hukbong dagat ng China. Bukod dito, itinayo rin ng India ang mga bagong military base sa Andaman at Nicobar Islands upang magsilbing unang linya ng depensa na rin laban sa anumang banta sa karagatan. Malinaw ang mensahe ng India:
Hindi nito hahayaan na i-dominate ng China ang Indian Ocean nang walang nagaganap na labanan. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.